Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Another day, another vlog time for today's video! At nandito nga pala ako ngayon sa aking kwarto kasi kakatapos ko lang nag-impake ng mga gamit namin. Hey guys! Gusto ko lang i-share sa inyo yung magiging experience ko sa pagpunta namin ng Mexico kasama ang ate at kuya ko. As a tourist guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung magiging experience ko paglabas at pagpapasok ulit dito sa Canada. And yan, madaling araw pa naman yung flight namin pero maaga na kami pupunta ngayon sa airport. Kasi 3 hours before yung flight at pumunta sa airport. So, kita-kits tayo guys. And update ko na lang kayo sa mga mangyayari. See you! Hey guys, nakarating na nga pala kami dito sa Calgary Airport at ito nga pala itsura ng airport dito sa Calgary guys. In fairness, malawak pala siya at pupunta nga pala kami ng food court dahil kakain muna kami dahil madaling araw pa naman yung biyahe namin at sa taas nga pala yung food court nila. Check lang namin kung ano pa yung mga bukas na stall para kumain muna kami bago ang flight namin. At ito nga yung nakita namin si Edu. Dito muna kami bibili ng pagkain dahil wala na rin mga bukas na mga stall dito ngayon sa Calgary Airport. Kain na kami. Pagkatapos nga namin kumain guys, dumiretso na kami dito sa may sukatan ng personal items guys. Kasi pag hindi nagkasya yung personal items bag na dala mo dito, magiging check-in baggage siya. So additional bayad siya guys. Kaya kailangan isukat nyo yung mga personal na bag nyo dito sa sukatan nila para hindi na kayo magbayad ng excess baggage guys. Guys, pagpasok nyo dito sa YYC, yung international pala sa dulo. Yung sa unahan is mga domestic flights lang. So, dito kami ngayon. Sa may international. Nagkamali kami. Doon kami sa domestic. Dumiretso ng pila. Dito pala dapat. So guys, nakakuha na rin kami ng boarding at nakapasok na kami dito sa loob. At tapos na rin kami sa security. Wala namang immigration dito na ganap. Pero, ayun lang, may i-share lang kami ng ate ko regarding dun sa naging process ng pagkuha namin ng boarding pass dito sa Flair. Lalo na kapag papunta kayo ng Mexico. Si ate kasi yung scenario niya, student siya. So, ano yung naging sa'yo? Tanong sa'yo. Di pa lang sa pagkuha ng boarding pass. Tinanong kung may ETA daw. Ako sa mag-process mo. Tinanong kung may ETA daw. Yung ETA is Electronic Travel Authorization. Pero dun sa permit ko kasi, automatic naman yun. May binibigay na ng ETA. Yun yung yun yung nilalagay sa passport. So, nakalagay naman doon multiple entry. As long as daw na multiple entry yung visa mo, kahit student ka, you can enter. Pero make sure pa rin na mag-research kayo ng bongga sa website ng Mexico din. Kasi minsan, nagbabago din yung mga requirements, policy regarding sa visa. Ako naman, ang scenario ko naman is naka-visitor visa ako na multiple. Then sa kuya naman, meron din siyang, ano yung kay kuya te? Work under open work permit si Alzoy. Then, meron din naman siyang ETA, like me. Kasi under siya ng permit ko. So, multiple din yun. Multiple entry din yun. Kasi guys, visa. Multiple visa yung, yung Canada visa niya. Okay pumunta ng Mexico. Ngayon daw kasi nag-higpit sila, kaya masusi sila sa pag-check ng visa papuntang Mexico. Kasi, yung mga visa daw na pwede lang daw doon is yung US,
Canadian visa, Nakalagay naman siya dun Japan sa visa. website Mga ng ganun. Oo. Punta lang kayo sa website ng Mexico. Makikita nyo dun yung mga bansa na pwede yung visa or may permanent residency or citizen ng mga bansang yun. Dun na lang i-check. So, yun nga guys. Yun lang naman yung naging scenario. Na lang yung kasi embassy. tumagal lang kami doon kasi yung mga requirements na kailangan. Doon pa lang sa boarding na pagkuha ng namin. Kailangan na malaman kung may visa ka talaga. Kasi pag wala, hindi ka pwedeng makalabas ng Canada kung wala kang visa, di ba to? Yun guys. Baka mahirapan din bumalik. Oo, baka mahirapan din. Especially yung mga naka-working permit, di ba to? Inaano agad nila. May mga restriction kasi, lalo na sa working permit, may mga restriction na nakalagay dun sa mismong papel. Kaya, So, dapat may i-double check na talaga yung mga papers mo bago kayo pumunta ng Mexico. So, yun si ate, student siya na may multiple naman na entry yung visa niya dun sa passport. Ako naman, multiple visa ako as a visitor ng Canada. Then si kuya naman, under siya ni ate, naka-open work permit siya na multiple visa din yung Canada. So yun guys, see you in Mexico! Hindi pala nakapasok. Kung makakapasok, then update na lang namin kayo guys pagbalik naman kung ano naman magiging process. Then namin kung makakapasok pa ulit ako ng Canada o hindi. Siya naman. Ako naman kasi naghihigpit nga ngayon, di ba? Lalo na sa mga tourist visa. Katulad mo. Pero naka-multiple naman ako kaya depende na lang siguro sa kung may interview ako or hindi na. Much better kung hindi na, di ba? Kasi kakapasok ulit ako. So, yun lang guys. Abangan nyo kung makakapasok ako ulit. Yun, ang flight namin ngayon, 11:45 yung boarding namin. So, 5 hours yung biyahe. So, magtatanong guys, yung kinuha naming ticket, last January pa, then sa Flair kami kumuha. Okay naman siya, matagal nga lang talaga. Saka nakakasito yung nila, online check-in. Then kami na dito. Basta yun. Hanap lang kayo ng murang ticket sa Flair. Okay naman siya. Then, yun nga. See you in Mexico, Cancun! So guys, ganito yung itsura ng loob ng Calgary International Airport kung saan dito kami magbo-boarding. Nalipat ulit yung boarding gate namin sa D75 na ulit. Balik ulit sa una. So, ganito siya kalaki guys. Ang ganda, diba? Marami rin siyang kainan dito. Then, may Starbucks din. Yun. Pagpasok nyo dito, marami din palang kainan. Guys, bago ka makapasok, maniligas ka muna. Papasok kami sa aeroplano. Ang lamig. Walang heater. Ang lamig te. Bago ka makapasok, maniligas ka muna. Que hagan otra vez que algo que podemos hacer para que se sientan más cómodos. A preparación para la salida les especifiquen que todos los artículos de mano, incluyendo la... Hola Mexico! And finally guys, nandito na kami sa Mexico, Cancun. Ang kakatapos lang namin sa immigration. Wala namang masyadong tanong. Stamp agad. Ang tinanong lang sa amin is kung ilang araw kami. At dito nga guys, kukunin lang namin yung check-in baggage namin dito sa claiming area. Then paglabas doon, wala na naman security check. Diretso na kami palabas. Paglabas nyo guys, tips lang sa mga bago o magpupunta pa lang ng Mexico, wag daw kayo masyadong kakausap ng mga tao, lalo na yung mga nag-offer ng
shuttle or taxi papunta sa hotel nyo kasi mahal daw silang maningil. Based lang yun sa mga napapanood ko sa YouTube Pero sa scenario namin kasi, yung hotel na pinagbukan namin is meron na siyang free shuttle kung saan susunduin ka nila sa airport, then hatid ka nila sa hotel na pag-i-stayhan nyo. Kaya wala na kaming problemahin. Royal Solaris. Morning. This is Resort Royal Solaris. Yep. Yes. Okay. Free vacations. Yes. It's relaxed beach. Come on. And no snow. No snow. No more drinks? The more tequila. More tequila daw. Yeah. The weather here is good. Magtatanong nga pala guys, yung kinuha naming hotel dito sa Cancun is all-inclusive. So, may free shuttle na rin kami papunta at pabalik ng airport. Kaya wala na kaming iisiping babayaran pa na kumuha ng taxi or shuttle dahil kasama na siya dun sa binayaran namin dun sa hotel na binook namin, which is yung hotel na binook namin is Royal Solaris na all-inclusive guys. Kaya wala na kaming isipin kung ano pa yung mga dapat naming bayaran kasi all-in naman na siya guys. Then malapit na kami dito sa hotel na pag-i-stayan namin. Sa all-inclusive nun guys, kasama na yung breakfast, lunch, and dinner, and yung mga drinks na ina-offer nila. Lahat yun. Then ipapakita ko rin dito sa video kung ano yung mga amenities ng hotel. Kaya guys, stay tuned lang guys sa mga vlog ko regarding sa hotel na to kasi sulit talaga yung stay mo dito. So guys, nandito na kami ngayon sa hotel na pag-stayan namin dito sa Cancun, ang Royal Solaris guys. Dito kami nakabook ngayon for today. Hanggang Friday kami dito guys. And tara, pasok tayo guys. Ito yung tsura ng Royal Solaris dito guys. Pasok tayo. Ito yung reception area nila guys. Then may washroom din sila dito guys. Ayan. And then pagpasok nyo pa lang dito, nandito na yung resto bar nila. Ayan. Ayan. Ito yung mga elevator guys. Tara, pasok pa. Hanapin natin sila ate. Ayun, nakita ko na sila. Bit sad yan. Ayan yung resto bar dito guys. Diyan kayo pwedeng kumuha ng drinks kapag naka-all-inclusive kayo. Alak. Punta naman tayo dun sa buffet area nila. Wait lang, te. Lakad tayo. Dito lang ako sa loob. Lakad-lakad tayo. Tapos na kami kumain, guys. Pero ipapakita ko sa inyo yung buffet area. Dito. Siya, guys. Ang lawak niya. Ang daming pagpipilian. Ayan. Yung buffet area dito, guys. Sa Royal Solaris. Marami kang pagpipilian dyan guys. Hindi na ako bababa kasi na kailangan mo magpalista pa dun. Hindi ko na nabidyoan yung mga pagkain. Pero yan guys, ganyan kalawak yung buffet area nila. Dito kayo mag-breakfast, dinner ng buffet. Meron sa labas guys, mga restaurant. Pwede kayo magpa-reserve dun kapag gusto nyong kumain ng masasarap na food. Ito, masasarap din naman yung food dito. Pero yun kasi medyo social. Then may bar din sila dun sa labas guys. Yan. Yan ito. Yun. Sobrang lawak ng loob ng hotel ng Royal Solaris. Tour ko din ko kayo sa labas ng hotel. Gabi na kasi. Kaya hindi nyo ma-appreciate yung yung view. Pero tara, let's go. Yan sila ditong bar premier. For membership lang yun. Yung mga member dito. So tara guys, labas tayo. Kapakita ko sa inyo yung itsura ng beach and swimming pool sa labas. Labas tayo dito. Open sesame.
Ayan, sobrang hangin. Oh. Diba? And guys, yung beach dito guys, so hindi pa kasi makikita yung yung beach talaga. Pero yun yung swimming pool. Tara, babata ko. Tutur ko na kayo kasi makakalimutan ko na naman mag-video. Kasi request to ng mama ko, i-video ko daw yung mga ganap ko dito sa Mexico. Ayan yung guys, fountain dito. Kanina maulan kasi kaya hindi na kami nakalabas, tsaka napagod kami, natulog muna kami. Ayan, tutur ko na kayo guys para aware kayo kung ano itsura ng Royal Solaris paggabi. Oops. So guys, dito nyo matatagpuan yung stall ng pizza. Ayan siya. Ayan. Pagpasensya nyo na yung quality ng video ko. Pangit kasi yung camera ko paggabi. Pero ito yung swimming pool dito guys. Ayan, tara. Lakad pa tayo. Ang ganda, diba? Sulit na sulit. Ayan, dito kayo pwede mag-order ng pizza guys. Then, ito, sobrang lawak niya. Ayan. Ikot pa tayo. Meron din dun sa part na yon JR Solaris naman. Parang sister company niya. Pwede ka rin naman pumunta dun guys. So, ayan. Itutour ko na kayo kasi for sure bukas maraming tao dito. Punta tayo dito. Naririnig nyo na ba yung hampas ng alon? Yun yung dagat. Ayan. Ito yung isa pang hotel dito guys, ang JR Solaris. Then, ito yung beach guys. Ayan o. Kaso madilim, hindi makikita. Ayan, nakita naman yung alon, yung wave. Then, dito kami naka-check-in guys sa Royal Solaris. Sa ocean view kami. So, kita namin yung view pagka umaga. So, papakita ko na lang sa inyo bukas. And, mag-room tour tayo kung gaano kalaki yung room na nakuha namin. Good for 3 na siya, guys. Then, 5 days, 4 nights kasi kami dito. So, ganyan yung itsura niya, guys. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Yung hotel. Then, may isa pang hotel dito. Ang JR Solaris. Yung sister company. Then, ito yung beach. Nakikita ko na yung alon. Para lang ako nasa LU. Tahimik pa kasi ngayon eh. Pero, bukas yan, panigurado. Maraming tao din. Tara, lakad tayo, guys. Meron din tong resto. Pakita ko sa inyo. Bukas din kami magla-lunch. Kasi wala daw reservation. So, dito tayo. Madilim na kasi. Walang ilaw. Oops. May daanan ba dyan? Baka walang daan. Yan yung swimming pool dito, guys. So, yan. Okay. Baka malaglag ako eh. So, dandaan lang tayo. Then, hanap tayo ng daan. Ito. Dandaan lang tayo, guys. Baka malaglag ako. Ah! Malaglag yung phone natin. Ayan, nakatawid na ako, guys. Ang lawak niya, diba, guys? Ayan yun. Nandun sila ate. Ako na lang nag-ikot-ikot. Para makita niyo yung view pag gabi. Kahit napangit yung camera ko. Yan. Ito yung swimming pool, guys. So, para sa mga kids, adult, pwede din naman. Then, nandun yung isang restaurant. So, tara. Punta na nga natin para makita ko. Then, hello. Diba? Hola daw. So, yan. Mga friendly naman din yung mga Mexican, guys. Ayan. Yung hut na yan, bale, ano siya, pool bar, kumbaga. Ayan. Kaso, hindi siya available to na eh. Siguro, every weekend lang siguro siya.
Then, ito yung sinasabi ko sa inyong restaurant din dito, guys. Na pwede nyong kainan. Dinner and lunch. Kaso pag dinner, kailangan mo magpa-reserve. Ayan. Hindi ko alam kung nasan pa yung isa eh. Actually, tatlo. Ayun, yung pangatlo nandun sa may JR Solaris. Pwede ka rin daw. So, yan. So far, guys. Sulit naman din. Yung all-inclusive kasi wala ka nang iisipin sa pagkain. Dahil, kain ka lang ng kain. Inom ka lang ng inom. Ayun yung restaurant, guys, na signage. Ayan. Ayan. Ito yung kabuuan ng hotel, guys, ng Royal Solaris. Then, ayan nga, yung sabi ko sa inyo, yan yung pool bar, pero hindi siya available ngayon. Tahimik ngayon ang pool. Ayan. Ay, nakalanghap din ng sariwang hangin. Nakakamiss sa Pinas, guys. Alam nyo ba yun? Ayan, baba na tayo, guys. Sarap talaga maniraan pagka sa ano, guys, sa beach. Yan, nililinis nila yan every night, yung swimming pool. Kaya maganda rin talaga yung accommodation na to, guys. Sulit na rin. So, guys, dito ko na muna tatapusin yung aking video, guys. See you tomorrow! Bye!